Today on Chloe's Inbox. Hello, DJ Chloe. Please call me Miss Y. A medical representative, now in my mid 40s, married for 22 years with 4 children. Year 2018, I met this doctor. Separated siya with his wife, but with 4 children as well. 15 years older than me. The first time I met him, may something in the air that I cannot explain. Para bang ang gaan ng loob ko sa kanya at parang pakiramdam ko, nagkakilala or nagsama na kami sa ibang buhay. In short, nag-click kaagad ang samahan namin. Nagkasundo kami, naging regular na ang communication at pagkikita namin dahil nagtuloy-tuloy na ang order niya ng gamot sa akin para sa klinik niya. Ramdam na ramdam ko, Chloe, na gusto niya ako. Sobrang special ang pinapakita niya sa akin at ibang-iba ang treatment niya sa akin. Alam namin sa isa't isa na unti-unti na kaming nahuhulog pero walang magumpisa ng usapan kung paano. Alam kong ayaw niyang masira ang pamilya ko kasi nakita niya na buo at walang kulang sa buhay ko at nakita ko sobrang respeto niya sa akin. Fast forward, dumating sa point na lumalabas na kami with some common friends in the industry. Eat out, pasyal, bonding. Naging madalas yon. Hanggang nagkaroon na ng tuksuhan with those friends dahil nga nahahalata na nila ang special treatment namin kahit talaga namang wala pang kami. It was Christmas of 2018 when we were in a party in one of our common friends when suddenly we kissed. It was a kiss that sealed it all. Yung halik na yon ang naging confirmation ng nararamdaman namin sa isa't isa. Sa halik na yun din nag-umpisa ang relationship na matagal na sana naming parehong iniiwasan at dinideny sa mga sarili namin. After that kiss, sa isa't isa na tumakbo ang buhay namin. Halos araw-araw pagkatapos kong ayusin ang mga dapat kong ayusin sa trabaho, sa clinic na niya ako nakastay maghapon and vice versa. Siya din naman kapag walang clinic or walang pasyente, siya naman ang sumasama sa akin sa fieldwork ko. May mga friends kami na alam ang tungkol sa amin at tago na tanggap kami. Sila din ang mga kaibigan na kasama namin minsan kapag lumalabas kami. The relationship lasted for almost 2 years na halos araw-araw magkasama. Sobrang naging masaya at umasa na hanggang sa dulo kami kahit alam niya na wala siyang aasahan sa akin dahil may pamilya ako. Hanggang isang araw, nag-away at nagkatampuhan kami. Naghintay ako na siya ang unang bumati sa akin pero naghintay din pala siya na ako ang unang bumati sa kanya. Sa paghihintay namin sa isa't isa, hindi namin namalayan na buwan na ang lumipas at sobrang naging malayo na kami. Hanggang sa nawala na lang. Pareho kaming sobrang nasaktan at hanggang ngayon nasasaktan according to our common friends. Ilang buwang disorganized ang buhay ko and ganun din naman siya. Sabi nila, swerte daw kami dahil natapos kami ng tahimik at walang nagulo dahil walang nakaalam na naging kami. Pero ewan ko, DJ Chloe, di matahimik ang isip ko. Nakahang kaming pareho. Pareho na kaming may pride. Kailangan pa ba naming mag-usap at magkaroon ng closure? Or hayaan na lang na matapos ang isang naging magandang samahan ng ganito na lang? Isang taon na kaming hindi nagkikita. Please give me advice on what to do. Hindi pa din ako makamove on sa kanya. Hindi ko alam kung ang pag-uusap ba ang magiging dahilan para matahimik ang isip ko. Napakarami ko kasing tanong sa isip ko at ang dami ko rin gustong sabihin sa kanya. Tama bang kausapin ko pa siya? At paano naman kung siya na ang ayaw makipag-usap? Ano ang dapat kong gawin? Kung sa part ko naman, closure ang hinahanap ko para matahimik ang isip ko. Please help me, Miss Y. Dear Miss Y, I really wanted to, just give you this phrase, you have your family, you have a husband, you have your kids, 4 at that. I think that should be your closure. Minsan may mga nangyayari talaga sa buhay natin na hindi naman natin talaga in-expect. Ayokong sabihin na hindi natin ginustong mangyari kasi obviously both of you decided on doing this. Ikaw, nadala ka. And may mga bagay na, alam mo yung tadhana na ang nagbigay sa atin ng tuldok. And tama mga kaibigan mo, maswerte kayo na walang nagulo. Hindi nalaman ng asawa mo, walang nakaalam, walang
walang nangyari na, alam mo, for your relationship, for your affair with this doctor to end disastrously. So I think that should be your closure. I mean, I do understand how can something so right turn out to be so wrong, diba? Kaya lang, probably right person but wrong time eh. Your friends are right. You guys ended it smoothly and not disastrously, as I've said. Kasi what if nalaman talaga ng asawa mo yung buti na lang sa part ng doktor kasi separated pala siya, 'di ba? Pero what if kung may asawa yan at nalaman ng asawa, edi alam mo naman, hell hath no fury. Sabi nga nila, sometimes we enjoy being so wrong so much that we forget that while we are in this world, we should be doing things right. Sa kwento mo parang, feeling ko parang teenager, parang naging 16 ulit. Pero kasi 4 na po ang anak natin. So it was good while it lasted. Now, that should be enough. Just be thankful that you met this person. You had this opportunity to be loved and to be treated with a kind of treatment na special ng doktor na ito. Dahil, yun nga, there was something special between the two of you. You should keep it that way kung tapos na kayo ngayon. I mean, di ba? Yeah, natapos kayo na nagkaroon kayo ng argument, pero mas maganda na yon na hindi na lang kayo nagpansinan kesa nagkasakitan pa kayo ng loob dahil kung ano-ano ang nasabi nyo sa isa't isa. It ended, maybe God intervened and ended it to save you from further damaging your family and yourself. You don't need a closure actually. Sometimes not having a closure is already a closure. So you need to stop. You need to stop with your illusions na because they're grand. Delusions of grandeur. If I were you, nagkaroon ka ng kasalanan sa husband mo, you are given a clean slate. You are given another chance. It is time for you to make bawi sa asawa mo. It is time for you to fix yourself and fix your marriage and focus on your marriage, your husband, and your kids. Bibihira ang mga taong nabibigyan ng second chance na tulad nito na hindi nagkakagulo. At kung sakali man, mabunyag to, may makaalam, just be ready. Dapat may mga bagay tayong ginagawa na malakas ang loob na ginagawa natin to. Dapat haharapin din natin to na malakas ang loob natin kung sakaling mabunyag ito. So, tama nang nag-enjoy ka. Time, chance, and God is already giving you a way out. So by all means, walk away and leave not just this man, but this situation for good. Hey, thanks for watching! For more exclusive videos and artist interviews, you can check out our videos by clicking here. And don't forget to follow us on our social media accounts too. Links are in the description below.